Good morning. Maaga pa lang makeup na yung inaatupag nitong si Esang. Nung nakita ko nga ang sabi ko tigilan muna at nang makapag-Milo naman. Buti na lang at good mood kaya naman sumunod agad. Habang nagmamilo nga dyan si Esang, eto naman si Daddy nagbabaksa ng itlog ng pugo dahil tapos na siyang mag-asikaso sa puguan. Si Johan at si Kuya naman ay nasa kwarto dahil tulog pa nga si Johan. At ako naman ay nag-asikaso na ng umagahan namin. Tuwing umaga nga dito na ako nagluluto sa Kalandi Uling. Ang mahal pa rin kasi ng karga ng gasol ngayon. Nagluluto ako sa taas kapag maaga yung pasok ko. Pero hanggat maaari nga dito ako nagluluto para mas makatipid. Maya-maya nga ay nagising na rin si Johan kaya lumabas na sila ni Kuya sa kwarto. Nung nakatapos na nga si Daddy na mag-box ng mga itlog ng pugo, nakatapos na rin akong magluto ay sabay-sabay na kaming nag-umagahan. Sinusulit na nga namin to hanggat bakasyon pa. Kapag nagkapasok nga kasi ay nako tuwing weekend na lang ulit kami makakapagsabay-sabay mag-umagahan. Habang kumakain nga kami ng umagahan, napag-usapan namin nila Daddy na mag-i-enroll na namin si Esa ngayon. At isa pa nga plano na rin namin na patignan sila sa dentist, lalo na si Kuya. At saka nung nakaraan pa nga rin nag-aaya itong si Esang na ipa-dentist nga daw siya. Kaya naman pagkakain namin, kumayak lang din kami para nga makaalis din. Kasi nga bala ko nga pumunta sa hapon sa school para maigit na ako na lahat ng gamit. Bala ko kasi magpapintura na lang. Para hindi naman ako magahol pagdating ng brigada, ganun din naman yun. Hindi ako matutulungan ni Daddy kasi walang magbabantay sa mga bata. Fast forward, nung naigaya ko na nga yung mga bata, ay ako na rin yung gumayak. Tuwing nga alis nga kami, ganito yung setup namin. Laging mauunang igayak yung mga bata tapos sa huli na kaming dalawa. So, sobrang excited nga nila. Ito nga si Johan at si Esang nauna na dun sa tricycle. Si Kuya naman mukhang hindi happy kasi ayaw niyang magpa-dentist. Natatakot kasi siya. Pero nga sabi namin, wag siyang matakot dahil para rin naman sa kanya yun para maalagaan yung mga permanent teeth niya. Yung pupuntahan nga namin na clinic ngayon ay dun din nagpatingin sila Kuya Ronron nga tsaka si Renz. Dun daw kasi sa clinic na yon, yung dentist doon ay dentist talaga para sa mga bata. Ang pangalan nga ng clinic ay Braces and Beyond, which is located dito lang sa may second floor building sa tapat ng Producers Bank dito sa may bypass. Pagdating nga namin doon, pagsilip namin sa loob, may nakapila na agad. Pero pumasok na rin kami sa loob kasi nga mainit dito sa labas. Tapos sinanong lang kami kung may record na kami doon or wala pa, and then nag-fill up lang din ako para doon sa dalawang bata. Saglit lang din naman kami nagintay, pinapasok na rin agad si Kuya Jacob at si Ate Esang. So ang sumama na lang sa kanila ay si Daddy. Ang ginawa ko, sinilip ko nga sila kasi nga nagmumuryot na rin si Johan. Sinilip namin sila. Pag silip namin, okay naman nakaupo na si Kuya and parang kalmado naman siya. Sabi nga lang din ako kay Daddy na lalabas muna kami ni Johan kasi nga nagmumuryot nga siya dito sa loob kahit na malamig na dito. Ang totoo, ayoko talagang lumabas kasi nga mainit pero wala akong magagawa at naiinit yung bata sa loob. Nung nalibang ko na siya ay pumasok na ulit kami. Pagpasok nga namin ay nakita ko si Kuya lumabas muna siya. Ang sabi ko bakit? Si Esang daw muna yung uunahin. Tapos maya-maya umiyak si Esang kasi after niyang i-drill dun sa may kabilang side ng ngipin niya ay nangilo or nasaktan siya. Nung ipapasta na mismo yung ngipin niya ayaw na niya as in nagwawala na siya kaya ang ginawa ni Daddy ay inilabas muna siya. Nung time na yon kausap ko si Kuya sabi niya ayaw daw niya pero kasi na-drill na yung ngipin niya kaya okay na yon. I-fill na lang. Sabi ko kaya niya yon tapos si Esang kinuha ko na kay Daddy. So ang nangyari si Daddy ay pumasok kasama ni Kuya pero nagulat ako maya-maya lumalabas si Daddy. Ang sabi nga niya ako daw yung sumama kay Jacob sa loob. Tapos pagpasok ko naman sa loob nandun si Jacob sa dulo hindi siya nakaupo dun sa pinakaupuan. Yun pala ayaw niyang magpapasta. Ang dami ko nang sinabi para ma-convince siya pero hindi ko talaga siya na-convince kaya ang ending lumabas din ako. Sobrang tagal nilang nagpipilitan at nagkukumbinsihan ng doktor or dentist dun sa loob. Finally pagkatapos nga ng halos kalahating oras ay natapos din siya. Paglabas nga niya sabi niya hindi naman daw pala masakit. Pagkatapos nga nun ay turn naman ni Esang pero hindi na nga siya nakapasok dun kasi nga umiiyak siya. Kaya naman nagtanong ako kay doktora kung pwede ba wag nang ipasta kaya lang sabi niya dapat daw ibalik yun kasi nga na-drill na yung ngipin ni Esang lalo daw sasakit yun. Pagka-uwi nga namin ng bahay ay nakatulog si Esang. Feeling ko kaya siya tinutopa kasi nga inaantok talaga siya. Pag-uwi nga namin ng bahay ay kumain lang din kami tapos kinumbinsi ko nga si Esang na magpapasta na. Sabi ko lalagyan lang naman yun ng toothpaste. Kaya naman ayun, pumayag na siya. Sabi niya oo daw, brave daw kasi siya. Hindi na nga rin namin siya na-i-enroll kasi nga nagtagal kami ng sobra dun sa dentist. Fast forward dahil nga napilit na namin si Esang ay kami na lang tatlo yung lumakad, nag-single na lang kami na motor. Pero nagulat nga kami pagdating namin doon, sobrang dami ng pila as in sobrang haba ng pila. Akala nga namin dahil pinabalik na lang kami ay susunod na kami doon sa nasa loob. And isa pa bata pa kasi yung kasama namin baka magbago pa yung isip niya kaya kinakabahan ako. Pero nagulat nga kami kasi tinapos pala talaga lahat ng mga nakapila sa unahan namin. Nung nagtanong ako doon sa secretary, ang sabi niya sa akin, akala daw kasi niya kinabukasan pa ako babalik. Pero kasi nagsabi na ako na pinabalik naman kami. Ang galing din naman talaga kasi si Doc, kaya no wonder ang dami talaga niyang client. And later on, naintindihan ko naman na kailangan talaga namin pumila kasi nga nag-intay din naman yung mga nakapila doon. Kinabahan lang talaga ako kasi baka magbago yung isip ni Esang at wag nang magpapasta. Pero buti na lang talaga at nabola-bola ko yung anak ko kaya naman natuloy kaming magpapasta. Yun nga lang nung ipapasta na siya gusto niya nakakalong pa sa akin. Pero okay lang naman daw yun sabi ni Doc. And in fairness, nung pinapasta na siya,
siya. Wala siyang kagalaw-galaw, wala siyang kaarte-arte. Siguro nga dahil lang sa inaantok siya kaya siya umiiyak kanina. After nga niyang mapasta dahil nga brave siya ay binigyan siya ng reward ni Doc. Ang sabi nga sa amin ni Doc dun sa bandang harap ng ngipin niya dun sa taas ay hayaan na lang mag-fall out. Hindi daw kasi pwedeng bunutin yun ngayon kasi baka daw magsungki-sungki. I-wait na lang daw namin until mag 6 years old si Esang. Si Kuya nga pala meron pang naiwan na pastahin sa kanya kasi nga umiiyak siya nung ididrill na yung pangalawa at pangatlo kaya naman hindi na tinuloy nila doktora. Pero kailangan nga namin siyang ibalik doon kasi nga permanent tip na yun. Baka lumala yung sira at magtuloy-tuloy ay sayang naman yung ngipin niya. Nung bandang hapon nga ay plano namin na pumunta ng school kaya lang medyo late na kami natapos parang mga 3:30 na ganun and umulan na rin kaya hindi na kami natuloy. Pag uwi nga namin niloloko ni Esang yung kuya niya. Ang sabi niya ay hindi daw siya umiyak di katulad ni kuya. Sabi ni Esang ay brave nga daw siya. Ayan nga at pinapakita pa kay kuya yung ipinasta sa kanya. 3 kasi ngipin yung idinril sa kanya. Napag-assess man kami ngayon pero okay lang yon. Sabi nga namin ni Daddy. Kaya nga kami nagpapakapagod sa trabaho ay para sa mga anak din namin. Ganun naman talaga ang mga magulang uunahin ng mga anak bago ang mga sarili nila. Pero gentle reminder lang, kailangan din natin alagaan yung mga sarili natin para maalagaan natin sila. O paano hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. God bless. Bye!